Magandang gabi po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Sige po, tayo po magpapasimula na po sa ating pong gawain ngayong gabi po. Umawit po tayo sa ating pong Panginoon na nagagaling po sa ating puso. Amen po. Amen. Sige po, awitin po natin Sanctuary. Pag-aawitan sa aming pong pakikinig ng mga salita, Lord. Dalangin po namin, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon. Ibigay po naman namin, Panginoon, ang mga puso, Panginoon, sa pakikinig sa iyo, Panginoon, ng mga awit, Lord. Kami mag-usap na po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sa aming pong pakikinig, Panginoon, na yung mga salita, mamaya, Panginoon, Lord. Dalangin po namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na para sa buhay ito, Panginoon, sa kanyang araw-araw na ginagawa, Lord. Lord, dalangin po namin sa mga kapatid po namin na wala pa po dito, Lord. Ipaalala niyo po, Panginoon, sa kanila ng gabi po ito ay pasasalamat ang pananalangin sa iyo, God. Yes, God. Salamat po in Jesus' name. Amen. Muli po tayo maawi po sa ating pong Panginoon. Awitin po natin, My Redeemer Lives. I believe
Amen. Muli po natin awit ang ating pong Panginoon. Awitan po natin siya with a look at your holiness. Lord, sa ating Panginoon, nagkakaroon kami ng mga pasakit, ng problema, Lord. Sa iyo lamang po kami mag-focus. Sa iyo lamang po kami titingin. Sa iyo pagpalahalian, Lord. Sa iyo po yung Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. When I look into your
aming Panginoon Lord sa gabi po ito. When I saw the joy of reaching your heart, when I looked up and saw your arms, Sa iyo kami titingin, Panginoon Lord. when all things rest around, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan, Panginoon. Hindi ang lahat ng Panginoon nasa iyo. Yes, Lord, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I think I live is to worship you. Minsan pa po, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live my day is to worship you. The reason The reason I live my day is to worship you. minsan pa po, the reason The reason I live my day is to worship you. buhay, Panginoon, ang reason, Panginoon Lord, ng aming mga buhay, Panginoon, ay ikaw ay mapapulihan. Ang purpose, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay maipaalam, Panginoon, ang mga salita sa lahat ng tao, Panginoon Lord. Tunay, Panginoon, na dapat ikaw ay naghahari sa aming mga buhay, Panginoon Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong announcement, sa ating pong midweek service and prayer meeting. October 26, 2023 at 7 p.m. Speaker po natin, Pastora Myla Castro, song leader, Brother Christian Priola, usher po natin, Sister Cristita Barza, testimony po, Sister Judith Bourbon. Sunday service, October 22 at 9:30 a.m. Speaker po natin, Pastor Manny Castro, song leader, Brother Renando Sada, tithes and offering encouragement. Ang inyong pong lingkod, usher po natin, Sister Judith Bourbon, flower sponsor, Casanova Family. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Workers' Day Appreciation, October 29, 2023. Ating pong speaker, ang ating pong Brother Ray Acosta. Sulong 8, Unwavering Intercession, November 11, 2023. Sa ganapon, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa IRM Ministries Malanday. Samba Summit 2023, Unwavering Worship, November 25, sa ganapon alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa IRM Ministries Cathedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Ang registration fee po ay 300 pesos. You are all invited to join our cell groups. For cell group schedule, kindly approach our cell leaders. For youth, Brother John Steven, YMO Girls, Sister Cristita Barza, YMO Boys, Brother Renando Sada, Kalalakihan, Brother Ray Acosta, Kababaihan, Sister Susan Losada, and Lam, Sister Mary Joy Totero. Tayo naman po ay dadako po sa ating pong testimony na ating pong ihahatid ng ating pong Sister
Sir Leonie Santos. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Tunay naman na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Kasi nga, sa edad ko dito, naranasan ko pa yung mga hindi ko pa naranasan nung ako'y bata pa. Tulad nung pagsakay sa airplane. First time ko sumakay ng airplane. First time ko sumakay ng airplane. Sarap pala sumakay ng airplane. Invite tayo sumakay ng airplane. At masarap din sumakay sa Supercat ferry. Yeah, first time ko rin sumakay ng barko. Talaga ako yung first time kung kailan matatahan. Pero primero, tatakot ako sa ako. Ano kaya kung nangyayari pag sumakay ng ay, sabi ni Manila Army kasi dahil tayo nasa airport. Wala daw siyang naramdaman. Kaya kung palakas nila doon sa akin yung yun. Tsaka yung ano ko talaga, yung motto ko. If others can do, why can't I? So, yes. Laging ganun ang iniisip ko sa sarili ko. Kaya, yun ang aking pinapatotoo sa Panginoon na talagang ay puti-puti na sa buhay ko simula noon hanggang ngayon. Wala ko sa aking pagkabata. Kasi talagang ako laging lang naman ng simbahan talaga. Gusto nung bata ko talaga sa simbahan. Parang buhay ko, binikot sa simbahan, school, bahay, yun lang talaga. Bira kasi ako magagala. Ngayon lang ako gumagala. Kung kailan may edad na. Nararat doon sa aking mga kabarkada, yung mga retirees, yung mga retired teachers ng ERES, sila yung mga kasama ko. Kumbaga, kahit umalis ako ng ERES dahil na nagpunta ako Marikina, yung pagtanggap nila sa akin ay welcome nila ako talaga na isinaman dito sa retired teachers sa Montalban. At yun yung aking mga nakasama sa pag-aaral namin, pag-gala, yung mga taga-ERES na retired teachers. Salamat talaga sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, bibigyan niya ako ng lakas, kalusugan, at hindi ko nararamdaman na 76 ako eh. Black at heart. At ako rin naman po ay first time din sumakay ng aeroplano. Ito lang bang masasabi ko, masakit ko sa tenga. Kasi nakaano naman po, nakasakay naman ako before sa barko kasi tagasama ko yung mga magulang ko. So yung aeroplano first time din. And yun nga, testimony ko rin po ngayong gabi, yung privilege na meron po ako, di ba po, yung blessing, yung provision ng Lord, patuloy niyang binibigay. Kasi kahit ako po ay high school graduate, pero may mga bagay po akong nararanasan na hindi ko akalain na may bibigay siya sa akin ng Lord. Sabi ko nga dati, Lord, patapusin mo po ako ng pag-aaral. Gusto ko yung ganito. Pero hindi pala yun kasi plan ko before maging chef. Kasi ano po yung pangarap ko talaga, yun po yung unang kong pangarap. Pero hindi talaga siya natuloy. Pero natuto akong magluto. Kahit pa paano may lutong bahay na akong alam. Di mo ba? At sinabi ko rin, sabi ko, parang hindi kaya ni na mama yung chef. Baka pwede na lang akong maging tourist. Tourism ba? Hindi pala kaya yun ang hype kapag kasi may hype pala yun na pagdating ng tourism, sabi ko gano'n. Hindi pa rin siya binigay sa akin ni Lord. Pero, iba't ibang lugar po ang napupuntahan ko ngayon. Amen? Di ba? Tapos, sabi ko, hindi ko talaga siya nakuha lahat yung dalawang yun. Kahit teacher na lang, Lord, baka pwede mo sa akin ibigay. Sabi ko, pero hindi pa rin siya nangyari sa akin. Kasi yung plan ko, baka kung yun yung nasunod sa akin, baka hindi pa ako nakakilala sa Lord. Busy po siguro ako sa maraming bagay. And hindi man ako naging teacher, licensed teacher, pero CF teacher po tayo. Assistant CE head pa po. Di ba po? Yung provision ng Lord, may patuloy niyang binibigay sa akin. Yun. Pagpipay ko natin yan. Kung talaga niloloob ng Lord. And ngayon, as magti-training naman ako next week, SO2 naman, Safety Officer 2. Bali, ipapadala po kami sa magiging coordinator or supervisor sa mga company na pinupuntahan, ng mga tipo na kami po pinupuntahan. Kami po yung mag-a-assist sa mga tao. Yun, sobrang napakalaking pribilehiyo po na
magawa yung mga bagay na yun. Siyempre kasama ang Lord, yung protection niya, yung wisdom niya, at yung knowledge na ibibigay niya sa amin. Kaya nung nakaraan, nung sa private meeting doon sa may Subic, tapos nag-SN sa may North Harbor, ngayon naman, bataan naman po bukas ang aming private meeting. So yun, ang daming knowledge ko na natututunan. Doon nga, yun. Salamat sa Lord talaga. And ngayon tayo naman po ay dadako sa ating pong God's message. Ihanda po natin ang ating mga puso. Nadadali po ng ating pong Sister Cristita Barsa. Thank you po, Sister Maricar. So, magandang gabi po sa God is good. All the time. So, ngitian po muna ang katabi natin. Kahit ikaw may lagi kong katabi. Kahit ikaw lagi kong nakikita yan. Good evening po sa ating pong lahat. So, ngayon pong buwan ay sinaselebrate po natin yung Pastors or Workers Appreciation Month, di ba po? Sa ibang country, ito naman ay tinatawag nila na clergyman. Pare-parehas lang din ang ibig sabihin. Pero ang tinutukoy dito is yung pag-appreciate sa mga naglilingkod sa Panginoon. So, tignan po natin paano ba yung history nito ng Pastor Appreciation Month. Sabi po dito, yung konsepto ng Pastor Appreciation Month or Workers Appreciation ay nagsimula kay Apostol Pablo nang itatag niya yung mga unang Christian church. Doon pa lang meron ng Workers Appreciation. Sinabi sa kanyang sulat na yung mga leaders na namamahala, dapat silang tumanggap ng paggalang sa kanilang pagiging masigasig sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sinabi din ni Pablo na, mga kapatid, pinapakiusap namin sa inyo, igalang nyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at nagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. So, dati pa, meron ng Workers Appreciation. At sinasabi na yun nga, sinimulan to ni Pablo nung nagtatag siya ng mga unang Christian church. So, tayo po tayong lahat, basahin po natin yung sinasabi dito sa Jeremiah 3:15. Sabi po dito, Jeremiah 3:15, I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sige po, tayo pong yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito na kami po ay muling nandito para mag-worship sa iyo, mag-aral po ng iyong mga salita. Lord, gabayan mo po kami sa aming pong pag-aaral at anuman, Lord, na mga nakikita mo po sa amin na mga kasalanan ay patawarin mo po kami. And Lord, maunawaan po namin yung mensahe ngayon pong gabi. Maunawaan po namin yung nais mong iparating sa bawat isa at mangusap ka po sa puso namin, Panginoon. Gabayan mo po kami, Lord God, at inyong pong lingkod, Panginoon, ay bigyan mo po ng wisdom, knowledge, Lord, and anointing, Panginoon, nagmumula po sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na pong makaupo. So, ayun po, noon pa man, sinasagawa na yung pag-appreciate, pag-recognize, or pag-honor sa mga workers. So, hindi ito gawa-gawa lang ni Pablo. Ito ay biblical celebration na talagang tinuro sa atin na ni-recognize ang ating mga workers. So, pagtagal ng panahon, merong Christian organization na nagkaroon sila ng decision na lagyan ng specific date kung kailan to sinasagawa. So sabi dun sa research ko, ang na-decide nila na specific day ay 2nd Sunday of October. Tuwing 2nd Sunday of October daw sinasagawa. Pero hindi man natin siya ginagawa ng 2nd Sunday of October. Ang mahalaga, meron tayong nilalaan para sa mga worker. Sabi po dito yung celebration na ito, biblical. Hindi lang siya tulad ng ibang mga celebration. Yung nalalapit po na isa pang celebration ngayon, or hindi ko siya consider na celebration, no? Yung Halloween.
Anong gusto mong i-celebrate ka sa Christian? Yung Workers' Appreciation, yung Halloween. Which is, di ba, kung tinitan mo, ito yung nasa biblical na, na celebration. Ito yung dapat mas inaano ng mga tao. Kaysa doon sa mga gawa lang natin na kung anong mga kinoconsider na mga event. Yan, sabi po dito, dahil ito ay biblical at atas ng Panginoon, ayaw mo man sa pastor mo, nagtampo ka man sa kanya dahil napagsabihan ka or hindi mo feel yung message niya, feeling mo lagi kang pinapatamaan. Dahil biblical to at utos ng Panginoon, we should honor them. Dahil ito ay atas ng Panginoon, maraming beses na tinuro ni Pablo yung bagay na to, noon pa mauna nung tinatag niya ang mga Christian church. So ano po ba yung purpose? Bakit sinulat to ni Apostol Pablo? Ano ba ang dahilan? Bakit tayo nagse-celebrate ng ganito? Bakit natin kailangan yung mga workers sa buhay natin? Yung sinabi po sa Jeremiah 3:15, "And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding." Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. So, bakit po ba natin sila kailangan at kailangan silang i-recognize? Una, ang Diyos mismo ang nagsabi na kailangan natin sila. Nandun po yung sa first part ng verse, sabi, "I will give you shepherds." Ipinangako ito ng Diyos sa mga Israelita at sa atin din ngayon sa kasalukuyan. Meron pa pong isang verse dito, sabi sa Ephesians 4:11-13, "Kailangan natin ang magtuturo at gagabay sa ating paglago sa relasyon sa Diyos at maghahanda sa atin para sa gawain ng paglilingkod at sa ikalalago ng iglesia." Sabi po, we don't choose our pastors, our workers. God does. Hindi tayo ang pumipili sa kanila, kundi ang Diyos ang pumili sa kanila. Ang Diyos ang naglagay sa kanila. Kaya ano man yung character or attitude ng worker na binigay sa atin, dapat natin tanggapin. Dahil katulad din natin, hindi sila perfect. Kung may mga kailangan i-improve, pwede natin sabihin ng maayos na paraan. Dahil sila ang pinili ng Diyos. At syempre ang Diyos, meron siyang pamantayan at na-reach yun ng mga workers natin. Kaya sila nandito. Pinili sila, nandito sila hindi ayon sa pamantayan ng tao or sa pamantayan ng mga members. Ay, gusto ko si pastor ganito, gusto ko si pastor ganyan. Hindi ganon. Ang Diyos ang naglagay sa kanila. Dahil kung pamantayan ng members yung susundin, kung sino yung ilalagay, paano ipapractice yung pagiging submissive, yung pagpapasakop, kung ang ilalagay sa is yung tawag dito, yung ipibaby ka ba? Yung ganon. Paano papapractice yung pagiging submissive mo? Parang sa government mo, kung ayaw mo man sana ilagay sa posisyon, sa nahalal, as Christian, kailangan kang sumunod. Kailangan kang magpasakop kasi ang Diyos ang naglagay sa kanila. Hindi naman tayo tinuruan ng Bible na lumaban sa gobyerno, na lumaban sa Ayaw mo man dun sa napili, kailangan meron kang pagpapasakop sa kanila. Pero syempre, may mga times na may mga leaders tayo, di ba, sa labas na hindi naman Christian. Pero doon tayo mag-iisip. Pero ang tuturo sa atin, kung sino ang inilagay, especially sa mga workers, kung sino ang nilagay sa atin, dapat tayong magpasakop sa kanila dahil sila ang nilagay ng Diyos dito sa atin. So pangalawa po, bakit natin sila kailangan? Bakit natin kailangan i-celebrate ang ating mga workers? Sabi po dito, pangalawa, dahil kailangan natin ng kaalaman at unawa. Sa pangalawang hati po ng verse to makikita, sabi, "Who will feed you with knowledge and understanding." Ang kanilang pangangaral ay magdadala sa atin sa pagkakilala kay Kristo na nag-iisang daan, katotohanan at buhay. Ang mga ito ang paraan ng Diyos kung saan malalaman natin ang kaligtasan. Pinakakain nila ang mga tupa ng salita ng Diyos upang magkaroon ng karunungan at tanggapin ang
kaligtasan. So yung mga workers po natin, sila yung namumuno, nag-feed, nagbabantay at nagmamalasakit sa kawan ng Diyos. Nandyan sila kapag kailangan natin sila. Di ba minsan, tawagin mo si pastor, tawagin may namatay sa ganito, may pupuntahan na ganito, tawagin mo si pastor, ganon. Emergency, pag kailangan, nandyan sila. Tama po ba? Yan, amen, tama, nandyan po sila. Kapag may sakit, o dalawin natin si ganito, ganyan, puntahan natin, dalawin natin. Nandun sila, dahil kailangan natin sila, yung pagmamalasakit nila, yung kaalaman at unawa. Tapos, sabi ko dito, ano man yung kaalaman natin, gaano man tayo kagaling magpaliwanag sa salita ng Diyos, alalahanin natin na hindi natin yung magagawa ng mag-isa lang. Una-una, syempre, yung kaalaman galing sa Diyos. Pangalawa, merong mga workers na nagturo sa atin. Kung may hindi ka nauunawaan, sila ang tutulong sa atin. Ano man ang tinuturo natin sa mga cell group ay na-receive natin mula doon sa ating mga workers na nagturo sa atin. Kaya meron nga mentoring mga cell group, yung sinalin nila sa atin, sinasalin din natin sa iba. So kung walang magtuturo sa atin, ano din yung ituturo natin sa iba. So kailangan natin sila para sa ating kaalaman at pag-unawa. Hindi pwedeng sariling kaunawaan mo lang, sariling pag-intindi mo lang. Kasi sabi po, di ba, delikado na ikaw lang yung nag-i-interpret nung sa paano mo lang naiintindihan yung verse. Kailangan merong isang legit at credible na tao para magpaliwanag sa'yo nito. At mapalad tayo kasi may worker tayo na nag-aral talaga, naglaan ng oras, ng panahon para tayo ay maturuan. Sabi po dito, every believer is called to serve. That's the goal. Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang maglingkod at yan ang layunin. And Paul says, the pastor role is to prepare. Ang tungkulin naman ng pastors ng workers ay ihanda tayo. Ihanda sa paglilingkod. Yung workers natin, minsan din silang naging members sa isang church. Minsan din silang nagpasakop sa pastor nila, sa pastora nila, sa diakonesa nila. So nung sila, dahil doon na handa sila, at nung sila naman ay nailagay sa posisyon na yon, sila na yung naghahanda sa mga tao, sa mga members. Sabi po dito, because pastoring is lonely, and even though pastors work for the Lord, they still hope that people appreciate their hard work and sacrifice. The solution here is simple. Churches and church members, show your pastor some love. So meron pa pong isang verse sa Mateo. Sabi po dito, sino man sa inyo yung mag-offer ng tubig sa sino mang ito na ginagamit sa pangalan ko bilang alagad ko ay pagpapalain. So, tubig pa lang ang ibigay mo, i-bless ka na. Tubig pa lang ibigay mo sa worker, i-bless ka na. Paano pag binigyan mo pa ng juice? Paano pag binigyan mo pa ng soft drinks? Paano pag dinala mo pa si pastor sa Starbucks? At mas malalim, mas matindi yung pagbabala. Kasi sabi, tubig pa lang yung ino-offer mo, may ganti na si Lord, di ba? May pagpapala na siya. Tsaka, tinuturo sa atin na yung submission sa kanila. Siyempre, unang-unang papasakot kay Lord. Paano mo mapapractice yun? Meron siyang tao na ilalagay para kung kanino ka magpapasakot. So, yung message ko po ngayon ay introduction pa lang, Char. Hindi po, para introduction and promotion para sa workers appreciation natin. So, marami pa po tayong matututunan. Sa araw po ng October 29, ang speaker po natin ay si Brother Ray Acosta. So, ano man yung mga nasa heart natin, kung paano natin sila i-appreciate, ay pwede po natin gawin. So, mga aeroplano yung naririnig po natin kanina dyan. Mga aeroplano yung naririnig. Baka may kinakatok-katok dyan na dalhin sila pastor sa aeroplano, gano'n. Yan, so yung... Ayun po, yung tinuturo dito na recognize, honor, and appreciate pastors, even if it's not October.
Yan, kahit anumang mga araw, anuman pong mga buwan. Sige po, tayo po inanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito, sa amin pong mensahe na narinig. Lord, tunay nga na nagpapasalamat po kami sa buhay po ng aming pong mga worker na inyo pong ginagamit, Lord God, sa ministry. Patuloy mo po silang pagpalain, palakasin, Panginoon. And Lord, as members of this church, Lord, we pray na ilagay mo sa heart namin, Panginoon, yung pagsuporta, Panginoon, sa amin pong mga workers at sa mga gawain po ng church, Panginoon. Kung nanghihina man, Lord, ang aming mga workers, Lord, ang mga members, Panginoon, ay maging kalakasan po nila, Panginoon, tumuwang, tumulong, mahalin sila, Panginoon. And Lord, patawarin mo po kami kung may mga panahon na ang isa sa amin o ang sino man na narito, Panginoon, ay nakasakit, Panginoon, or may sitwasyon, Panginoon, na nangyari, Panginoon, na hindi po maganda, Panginoon, between members, between workers, Panginoon. Lord, i-heal mo to, Panginoon, i-heal mo to, Panginoon. Ang aming po mga puso, Panginoon, maging maayos yung pagsasamahan dito po, Panginoon, sa aming church, Panginoon, dahil ang nais mo, Panginoon, sa amin ay magkaroon po ng pagkakaisa, Panginoon, para masagawa po, Panginoon, yung mga goals ng church po, Panginoon, dito sa IRM Montalban. Tulungan mo po kami, Panginoon, na tumulong, Panginoon, sa aming pong mga workers na ginagamit po, Panginoon, at pagpalain po sila, Lord, sa kanila pong buhay, ganoon din po ang kanilang mga pamilya. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong pong kapulihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa Diyos po po, Panginoon. Muli nga po natin palakpakan ng ating Diyos sa ating pagkakit na mensahe po. Tayo lang po itadako po sa ating pong tithes and offering. Tinatawagan ko po ang ating pong usher, Brother Renan Gasaga. Yes, Lord God, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sa inyong pong dakilang pangalan. Lord God, salamat muli sa aming pong buhay, sa aming mga business, sa aming pong lahat po, na aming pong source ng aming income, Panginoon. Salamat, Lord God, sa patuloy niyo pong pagbuhos ng bigyan ng mga pagpapala sa lahat ng bahagi ng aming buhay, Panginoon. Lord, we pray sa mga handog ito, ito kayo pagbagamit, Panginoon, sa tunay na paglago ng inyong pong mga salita, ng inyong pong church, Panginoon, sa aming lugar, sa Montalban, Panginoon. Lord, kasi kung tuloy buhay, Panginoon, Lord God, we personally, Panginoon, sa inyong mga buhay, sa pangalan ni Jesus, Lord. Amen. Tayo naman po itadako po sa ating pong closing song. Tayo pong lahat ay kumayo po para po sa ating pong pag-awit. Ulitin po natin, God so loved. That he gave his only son.
Panginoon, maraming salamat po sa aming po natapos na gawain. Salamat po, Lord, sa iyong salita. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong pagpalain ang iyong pong mga anak, ang kanilang buhay, patuloy mo po, Lord, hubugin. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na magamit mo po ang bawat isa, mightily and effectively sa mga ministeryong, Lord, inihatag mo po sa amin. Patuloy na, Lord, turuan mo po kami na laging maging priority, Panginoon, yung paglilingkod po sa iyo. Yung aming relasyon po sa iyo, huwag po namin pabayaan. Huwag kaming ma-focus, Panginoon, sa mundo. Kung hindi ang maging sentro, Panginoon, ng aming buhay ay ang paglilingkod po sa iyo. Pagpalaan mo po, Lord, ang buhay ng aking mga kapatid. Ilayo ang bawat isa po sa amin sa lumpong uri ng karamdaman, sa gawa ng kaaway, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, maranasan po namin, O Diyos, ang iyong pagpapala sa buhay ng aking mga kapatid, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkakakitaan, sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magpala, Panginoon. Ang iyong biyaya ay sumagaling abundant blessing mo po sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng aking mga kapatid, ay patuloy na, Lord, maranasan po nila. Dalangin ko po, Panginoon, na, Lord, yung kanilang pananampalataya, lalo pang mas maging malalim. Lord, ilaan nilang kanilang buhay upang gumawa, Panginoon, na may kagalakan, may kahusayan sa Lord, sa mga ministry na kani-kanyang, Lord, binigay mo po sa bawat isa sa amin. Magkaroon po kami, Lord, ng unity sa pagtupad ng mga, Lord, mga task po namin na aming tinanggap mula sa iyo. Lord, hindi ka po nagkamali ng pagpili. Inilagay mo po ang bawat task, Panginoon, sa taong alam mo po, sa anak mo pong alam mo po na may kakayahan. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, yung mga kakayahan na yun ay patuloy mo pong pagyamanin, Panginoon. At kakibat po nito, Panginoon, ay magkaroon kami ng malalim na pagtatalaga. Lord, sumunod kami ng buong puso, ng buong katapatan po sa iyo. At ang sabi mo po, Lord, ang pagpapala ay susunod po sa amin, sapagkat ang sumusunod po sa iyo ay pinagpapala mo po. Lord, sa gabi pong ito, patuloy na ikaw ang Diyos na magpala po sa amin. Sa pagtataas ko po ng aking kamay, paranas mo po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya, at kayo na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po. Sige po tayo magkamayan, fist bump, at tuloy po tayo mawin po sa ating pong Panginoon.